of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede ko sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure,
Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos, and all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogando. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. I still have, may I be allowed to continue? Mr. Chair, We have to allow Congressman Adyong to finish his interpellation. Mr. Chair, it's the rule is majority than minority. Yeah, Congressman So, Garbin, to be clear, as far as practicable, it is the rule of an alternating majority-minority. So you will have your time after this is finished. so two majority then two minority. No, the rule is as practicable, majority alternating with the minority. That's the rule. Check the rules. Move to suspend, Yeah. Mr. Chair. Meeting resumed. Please proceed. Yeah, Mr. Chair, thank you. Para naman, Mr. Chair, hindi tayo magmukhang because we don't also want just as mere allegations, no? We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, na text man lang or usapan or para at least just to make sure, no, for fairness sake. Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, Ganun, si dahil Alcantara. kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako kaklose sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair,
May I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ng aking kasamaan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? So, ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat, kaya nga nandyan ka, yun ang gusto mong sabihin, di ba? So anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction, ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng SIMS na connected sa mga ghost project ay yung pagbibid nila ay according to Sally ay pre-arranged na, kumbaga, siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, nag-bidding lang kayo pero pre-arranged na kasi ang sabi ni Sally Santos na may-ari nitong kumpanya na to ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to kung saan itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. And now I give way to other members who wish Yes, to... but before going to the minority, we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam
kung sino po ang naglalagay dyan. We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point Mr. of order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah. Masyado na matagal ang sinasabi Yeah, niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, very Tagal very na quick- sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara. And nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellator? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Risi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali. Kagaya nga po ng sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Sinasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po sindikato ipagawa sa may akin. boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na waang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So, ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So, yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So, nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall
Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto ko tanungin si Yusek Cabral. Na po si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan ang galing kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan man gagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino yung gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po ng sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are ghost projects that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress.